so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Muli, welcome po sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. Muli ako po ang inyong kapatid na makakasama po ninyo muli sa loob ng isang oras. Ako po si Brother Dexter Durante, ang patuloy na nag-aanyaya sa inyo na manatili lamang po kayo sa himpilang ito. At ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay may malaking gagawin sa ating pong pagtitipon sa pamamagitan po ng programa at palatuntunan ito. Kumusta na po kayo mga kapatid at mga minamahal kong tagapakinig at mga kababayan ko na nakatuon ngayon sa himpilang ito? Ako po'y naniniwala na dahil po sa biyaya ng Diyos, kayo po ay nasa maayos at magandang katayuan at kalagayan. Muli tayo po ay meron na namang pagkakataon na makapagsahimpapawid ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And it's another week for us. Isa na naman pong blessing ng Diyos ang ibinigay sa atin para tayo ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng programang ito. At ngayon pong araw na ito ay ako po'y nagagalak na ibahagi po sa inyo ang isang pangyayari po, isang pangangaral ng salita ng Diyos. Yung inyo po mapapakinggan sa araw na ito ay preaching po na nangyari po at naganap sa isa po sa Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Alabang. At ito po yung amin pong pagtitipon ng araw na yon. At ako po'y nagagalak na ito po'y maibahagi sa inyo sa pamamagitan po ng radyo. At matapos po na mapakinggan ninyo ang pangaral na salita ng Diyos, ako po ay muling magbabalik at para po kayo ay anyayahan at makapanalangin din po tayo bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ano po? At kung sakali po na kayo po ay napagpala ng ministeryong ito at meron po kayong mga prayer request na gusto ipaabot sa ministry ito, mangyari lamang po na i-text nyo po kami at we are standing by para po i-receive ang inyo pong mga text messages. Ito po ang ating number na pwede nyo pong ma-text sa araw na ito habang kayo po ay nakikinig ng programang ito. Ang ating pong number is 0922-820-9866. Ulitin ko po, ang ating pong cellphone number na nakaantabay sa gabing ito, sa araw na ito, para po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos ay 0922-820-9866. Ano po? At anytime you can send your prayer request and we are standing by to pray for you. Well, God bless you po at ako po ay muling magbabalik at pakinggan niyo po, narito na po ang mensahe na nangyari at naganap po sa isang gawain sa Alabang Church ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. God bless you po and I'll be back again tapos po kayo makapakinig ng mensaheng ito. Kagabi po ay habang ako po ay nananalangin, dumudulog sa Panginoon, I was trying to hear the Spirit, hear His instruction kung ano po ang ating pag-uusapan. He instructed me about to talk about, because tayo po ngayon ay nasa pursuit na atin pong pinatatatag ang pundasyon natin as an individual, as a church, sa tinatawag na doctrine. Amen? Dahil nakita ko po, at sabi ko nga po sa inyo, nanggaling po ang pananaw na ito because I have found out, natuklasan ko po, that one of the many weaknesses ng maraming Kristiyano is because many Christians are so weak when it comes to doctrinal issues. Ano po? Pagdating po sa mga doktrina at sa kanilang tinatawag na pananampalataya o sandigan ng pananampalataya, marami pong Kristiyano ay salat, kung hindi man salat, ay mahina doon sa bagay na yun. Kaya nga po ngayon pong umaga ay ating pong daragdagan ang ating kaalaman. At isa po sa napakahalaga na subject din sa loob ng body of Christ sa simbahan is the subject called grace. Ano po? Yung doktrina o yung tinatawag na salita o paniniwala at tinatawag na pananampalataya doon sa salitang grasya. So today, we will be dealing about the subject of grace. So ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan na ito pong salita o konsepto na kung tawagin ay grasya. Dahil dito po sa ating panahon ay, hindi ko po alam if you are aware na ito pong subject na salitang grace ay napakadami po ngayon ng
ng mga pag-aaral, pagtuturo na nangyayaring nagaganap po dito sa bagay na ito. Pero ngayon pong umaga, ay atin pong pag-aralan itong konsepto na ito ng grasya dahil ako po'y naniniwala that this subject called grace is so rich. Ito po'y napakayaman, and I don't want you to take this concept only on a one-side basis. Dahil pag one-side basis lamang po ang pagkuha natin dito sa subject na grace, then it might not be for your benefit. Maaaring hindi po ito maging kapaki-pakinabang sa inyo o hindi ninyo mapakinabangan yung fullness nitong napakagandang bagay na ito na kung tawagin ay grasya na biyaya ng Diyos sa ating bilang mga tao. Amen? Kaya ngayon po umaga, tayo po'y magsimula. Buksan po natin ang ating mga Biblia to begin with. Let's start in the book of Acts chapter 20. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 20. At kung kayo po ay nasa book of Acts chapter 20, let me call your attention sa verse 19. Acts chapter 20, sa mga gumagamit po ng Tagalog Bible, then you should be sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 20 verse 19, pero sa screen po natin, I believe we are flashing a King James Version. Pero for the meantime, akin pong babasahin muna ito sa English Standard Version. Amen? So, ang gagamitin ko po for this one is ESV. English Standard Version. So, kung ang gamit po ninyo King James, Tagalog, you are free to do so. So, basahin po natin. Ang sabi po sa verse 19, ang sabi po dito sa Acts chapter 20, serving the Lord with all humility and with tears, and with trials that happened to me through the plot of the Jews. Let's pause for a while. Sino po ito nagsasalita rito sa verse 19? Sino po ito ikinikwento na ito na tinutukoy dito sa talatang 19? Isn't it correct that this is the Apostle Paul? Tama po ba? Na tinutukoy po rito o ang subject po rito ay walang iba kundi ang apostol na ang pangalan ay Pablo. Pansinin po natin, ang sabi po rito, serving the Lord. So paano po ni Pablo pinaglingkuran ang Diyos? Is serving God the will of the Lord? Ang paglilingkod po ba sa Diyos ay kalooban niya? I believe so. Amen? At sabi po rito, serving the Lord. So how will you serve the Lord? Dahil dinadaanan po ngayon sa ating pagbasa. Sabi ni Pablo, this is how you serve the Lord. Number 1, with all humility. Number 2, with tears. So paano raw po na pinaglingkuran ni Pablo ang Panginoon? Buong kababaan na may kasamang pag-iyak. So, kasama po ba sa paglilingkod sa Diyos ang pag-iyak? Hello? Kasama po ba sa paglilingkod sa Diyos ang pag-iyak? Eh bakit po meron mga mananampalataya na pag nahihirapan sa paglilingkod, umaayaw na? Hello? So meaning to say, serving God comes also with tears. Amen. And the next word ay palagay ko po ay magkakaroon ng illumination at magkakaroon din ng light ito sa ating puso, and that is what I pray today. Ang sabi po doon sa kasunod na salita na binanggit po dyan sa verse 19, ang sabi, when Paul served the Lord, he served the Lord with humility, with tears, and the next word is with trials. So meaning to say, sa paglilingkod po sa Diyos ay kasama rin po ba ang mga pagsubok? Hello? Kasama po ba ang mga pagsubok sa paglilingkod sa Diyos? Amen! Kaya sabi po, he served the Lord with humility, with tears, and with trials. Pero doon po sa salitang with trials, tinalakay po't binanggit dyan sa talang yan ng Acts chapter 20, kung sa paanong paraan at anong uri ng mga pagsubok, klase ng pagsubok ang dinaanan ni Pablo while he was serving the Lord here on earth. Ang sabi, with trials that happened to me through the plot of the Jews, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable. So Paul said, ang pagsubok na kanyang dinaanan is this, dahil yung mga kababayan at kapwa niya Hudyo
ay may mga masasamang mga balak na inihanda sa kanya. Ibig sabihin, his life during those times na siya po'y naglilingkod sa Diyos is not easy. His life is always in danger. At ang kanya pong peligro ng kanyang buhay, sad to say, ay sa kamay mismo ng kanyang sariling mga kalahi at kababayan. Pero ang napakaganda po dyan sa verse 19, so that we can be encouraged as we serve God, sabi po ni Pablo, though siya po ay dumanas ng mga pag-iyak, dumanas siya ng humbling stage while he was serving God, though dumanas po siya ng mga maraming pagsubok sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ano po ang sabi ni Paul? I did not shrink from delivering or declaring. Sa verse 20, sabi ng King James, I kept back nothing. Meaning to say, hindi nabawasan ang kanya pong mga paglilingkod. Or in other terms, and put it this way, hindi na-compromise ang kanyang paglilingkod. Kahit po, hindi po madali ang kanyang dinadanas, ay hindi po niya binawasan ang intensity, ang level ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, and his way of serving God, at sabi dito, teaching you in public, and from house to house, and testifying both to the Jews and to the Greeks. So what is the ministry? How did Paul serve God in his time? So Paul served God in his time through teaching. So there are many forms of serving the Lord. Later on, akin po yan tatalakayin through this subject. But it so happened na si Pablo po, ang paraan at paggamit ng Diyos sa kanyang buhay is through teaching. Kaya paunahan ko na po kayo na we are called the body of Christ. Tayo po ay tinawag na katawan ni Kristo. So we are the members of one body, and every parts of the body has different functions. Naniniwala po ba kayo? Ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo ay may iba't ibang trabaho. The hands cannot do the work of the eyes. Kayo po ba'y naniniwala? Hindi po pwedeng gawin ng kamay ang trabaho ng mata. Or vice versa. Hindi po pwedeng gawin ng mata ang trabaho ng kamay. Meron isang kwento. Nag-usap daw ang mga bahagi ng katawan. Ang sabi ng kamay, nung siya magsalita, sa inyong lahat na bumubuo ng katawan, ako ang pinakamahalaga. At nagsalita ang mga miyembro ng katawan at sabi niya, bakit mo nasabi? Patunayan mo. Sabi niya, dahil ako ang pinakamagandang bahagi ng katawan. Dahil ako ay kamay. At sabi niya, dahil kung wala ako, hindi kayo mabubuhay dahil ako ang kumukuha sa lahat ng inyong pangangailangan. Yun ang sabi ng kamay. Tahimik na nakikinig ang mata. At ang sabi ng mata, nung nakakuha ng pagkakataong magsalita, sabi niya, baka po hindi nila naintindihan, kwento lang ito, ano? Baka sabihin nyo, nagsasalita ang mata. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang tatanga-tangahan, kinig ka ng ayos. Hello? Amen. So, kwento lamang ito. Amen? Bawal po rito ang slow. Amen? So, remember, you are in my class, so you better listen. Amen? So, pansinin po natin na yung mata, habang siya'y nakikinig sa sinasabi ng kamay, nakakuha siya ng pagkakataon na makapagsalita, at sabi niya, mali ka dyan, kamay. Sabi niya, hindi totoo, hindi ako nag-agree na ikaw ang pinakamahalaga dahil lahat ng bagay ay nakukuha mo. Sabi niya, alam mo ba na kung hindi ako bubukas ang aking mata, isasara ko ito, hindi makukuha ng kamay ang dapat niyang kunin? Subukan mo. So, pumikit po yung mata, walang makuha si kamay. Right? At nagkaroon na rin ng idea ang mga bahagi ng katawan. Sabi niya, totoo yan. Dahil sabi ngayon nung paa, hindi mo mapupuntahan yung kukunin mo pag hindi ako lalakad. Hello? Kaya what is the lesson? What is the lesson doon sa istoryang yun na aking pong binuksan? Because we are the body of Christ and every one of us is important. And every one of us, aside from being important, is this. We have a role to play.
Hello? Meron po tayong bahagi na dapat na ginagampanan sa katawan ni Kristo. Hindi po, I don't believe that there is such thing as a sitting Christian. Ulitin ko po Hindi po ako naniniwala na may Kristiyanong itinalaga na taga-upo lamang. Tingnan mo nga ang iyong katabi, narinig mo yon. Kaya ang tanong po sa inyo ngayong umagang ito, hindi lamang naman kayo ang kausap ko. I believe that this will go through a lot of houses and ears and hearts. Hindi lamang po ito dito sa apat na sulok ng gusaling ito maririnig. So I believe many people will be hearing this as well. So these are general questions. Ano po ang role mo sa katawan ni Kristo? Hello? Because if you considered yourselves as part of the body of Christ, then you have a function. Kung itinuturing mo ang iyong sarili na bahagi ka ng katawan ni Kristo, meron kang gamit. Dahil hindi ka tatanggapin ni Kristo sa kanyang katawan kung pang-upo ka lamang. Kaya kung ang paniwala mo'y wala akong gamit sa Diyos, ako'y tinakda lamang na umaten, pamparami lamang ako ng bilang para mapunuan ng upuan. Think twice, think thrice if you are part of the body of Christ. Hello? Ikaw ba'y bahagi ng katawan ni Kristo? Dahil ang tunay na nasa bahagi ng katawan ni Kristo may ginagawa. Tingnan mo ngayon ang iyong katabi sa mata. Hello? Pero si Pablo, mabalik po tayo para hindi tayo magkasakitan, napakaaga pa para tayo po'y magkagalit-galit. Pero nais ko pong ipaunawa po sa inyo na si Pablo, sa bahagi ng katawan ni Kristo, it so happened that he is called by God in the body of Christ to serve through teaching. Amen. So meaning to say, tayo po ay mayroong mga tinatawag na mga bahagi, pero si Pablo ay tinawag na tagapagturo. Kaya sabi ni Paul, he continued, at sabi sa mga sumunod na talata, ang sabi niya, he was teaching them in public, not only publicly, but he goes house to house. That is what we call today as cell grouping and Bible study sa mga bahay. At ang sabi po ni Pablo, ito pa ang kanyang ginagawa, he is testifying both to the Jews, to the Greeks, of ano ang dala-dala niyang mensahe. This is the message that he is bringing to them. The core of the Christian faith. Ano po sabi ni Pablo? Repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. That's the core of Christianity. That's the essence. That's the gospel. Amen? Ano po ang mensahe? Ano po ang dala-dala mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoon? Repentance towards God and faith through Jesus Christ, or faith in our Lord Jesus Christ. And he continued, na sabi po, and now behold, I am going to Jerusalem. Sabi ni Pablo, dahil binanggit niya rito yung next mission niya during those time, saan na raw po siya pupunta? After na siya po'y makapag-minister sa mga Jews and Greek sa lugar na kanyang kinalalagyan, sabi ni Paul, now my next mission is to go to Jerusalem, the center of the Jewish worship. Pero sabi pong word dito, kung mapapansin ninyo yung ginamit na salita, constrained by the Spirit. Meaning to say, the word constrained means led by the Spirit, brought by the Spirit. Kaya ko po binibigyan ng meaning yung word na constraint so that you would understand that if Paul will be given liberty to choose, he will not go to Jerusalem. Pero ginamitan siya na salitang constraint, meaning to say, his rights, his will was suspended because he is now obliged to follow the leading of the Holy Spirit. At doon din po natin makikita ang essence ng paglilingkod sa Diyos. Dahil pag ang isang mananampalataya naglingkod sa Diyos at ang kanyang isinasaalang-alang ay ang kanyang sariling kapakanan at karapatan, then you cannot follow the leading of the Holy Spirit.
Hello? Hindi mo masusunod ang utos ng banal na Espiritu. Tandaan po natin na ang buhay bilang mananampalataya, we should be always led by the Spirit. Kaya nga po ako po ay nagmamasid at ako po'y uhaw na marinig ko ito sa mga mananampalataya dito sa ating bansa, lalo na dito sa ating church. I am always dreaming that one day I will hear this and I will see this. Nung ako nasa Amerika, dahil nga po may difference din, meron pong advancement ang know-how ng simbahang Amerikano kumpara sa maraming simbahang Pilipino. When I was in America, ang mga kausap ko kuminsan doon is that most of the time pastors or leaders of the church, most of the time I'm interacting with ordinary members of the church. Mga walang posisyon, walang mga designated position sa loob ng kanilang mga local church. Pero ako po ay namamangha pagka nagkaroon ako ng chance and I have given a chance to be in contact with them and have fellowship with them. Natutuwa ako kasi naririnig ko minsan, sometimes ordinary family, but habang kayo fellowshipping, not removing the boundaries and boundary na I'm a pastor, you're a member, parang friends kayo, equal level, nasa equal playing ground kayo. Naririnig ko sa kanila kasi yung salita na, alam mo, I felt that I am being led by the Lord to go to your country and minister the Word of God. But they are not pastor, mind you that. Ordinary members, nararamdaman nila na I felt that the Lord is leading me. Nararamdaman ko na nililid ako ng Diyos na pumunta sa inyong bansa para mag-minister ng salita ng Diyos. Pero dito sa ating simbahan sa Pilipinas, bihirang-bihira mo ang mga miyembro, maririnigan mo ng ganun salita that I'm feeling in my spirit that the Lord is leading me to go to this place. Dahil paniwala nila that the leading of the Holy Spirit only moves to the pastor. Hello? Pero nais ko pong atakihin at basagin yun that God also is calling you. Hello? Tinatawag din kayo ng Diyos to do your part because we are not promoting our church. We are promoting the kingdom of God. Amen. Hello? Pero para makarating ang bawat miyembro ng simbahan sa ganung kalagayan, the church should be sensitive to the leading of the Holy Spirit. And you will know it. Because sabi nga po sa inyo, babalikan ko po, there is a reason why God allowed you to be a part of His body. Meron pong dahilan kung bakit ka pinapasok ng Diyos sa Kanyang katawan dahil may gamit ka. Amen. Hello? Tayo po ay katawan ni Kristo at may gamit po ang bawat isa sa atin. Some of you can be a good musician. Some of you can be a good dancer. Some of you can be a good cook pag mayroong gawain. That's ministry. Hello? Amen? Kaya sabi po rito ni Pablo sa kanyang sulat at sa kanyang mga salita dito sa bahaging ito ng aklat ng mga gawa. Sabi niya, he was being constrained by the Spirit, moved by the Holy Spirit. Saan siya pupunta? Sa Jerusalem. Pero wala po sa kanyang power yung bagay na yon because he is obliged, he was trained to move according to the leading of the Spirit. Napansin ko po isang dahilan kung bakit marami ring mananampalataya ay ayaw lumabas sa kanilang comfort zone to serve God is because they are so self-centered. Pag may opportunity na maglingkod, na laging naiisip nila, hindi, maglalaba pa ako. Hindi, pagluluto ko mga anak ko. Remember this, the principle is still the same. Walang taong pinagpala na hindi kinalimutan at nilimot muna ang kanilang sarili. Hello? There's one incident in the Bible. Ang sabi ng isang lalaki, Jesus, I want to follow you, but first, let me bury my dead. Sabi nung lalaki, gusto kitang paglingkuran, gusto ko sumunod sa'yo, pero Panginoon, teka muna ha.
hayaan mo munang mailibing ko yung aking namatay na kamag-anak at pagkatapos ako'y babalik sa iyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi niya sinabi, okay, I'll wait for you. Sabi ni Jesus, sino mang hindi iwan, amen? Hindi talikdan, ay hindi fit para maglingkod sa akin. That principle is still applicable today. Mayroong mga tao na, Panginoon, I'm ready to serve you, pero intayin mo muna akong mag-retire. Hello? But not now, Lord. Marami pa po akong pinag-aaral eh. Sabi mo sa iyong katabi, wow, that's hard. Ako ba yun? Hello? Lord, pagliling ko lang kita, wag muna ngayon, busy pa eh. Hintayin mo muna na lumuwag-lumuwag ang aking schedule. What if you hear God said, pag humingi ka, Panginoon, pahingi nga po, hintayin mo rin anak, pag lumuwag ang schedule ko, pagagalingin na kita. Hello? Amen? Is the Lord speaking to you today? Kaya ating unawain at ating pansinin, ito po ang aking natutunan. There is no right time in serving God. Because serving God is always on the right time. Wala pong tamang panahon yan. Laging tamang panahon ng paglilingkod sa Diyos. Kaya kung sasabihin mo sa kana po, pag naiayos ko na lahat, no, you cannot be of the master's use. Kaya kung gusto mo pong magbago ang takbo ng iyong buhay, serve God. Paglingkuran mo po ang Panginoon. Kaya sabi po rito sa bahaging ito, sabi ni Paul, he's going to Jerusalem constrained by the Spirit. Watch this, the next words. Ang sabi ni Paul, sa pagpunta niya sa Jerusalem, wala siyang alam kung ano ang pwede mangyari sa kanya. Except for one, meron po sa konting information na nakuha sa banal na Espiritu. Ano ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem? Siya ay makukulong at siya ay magugulpi. Now, tell me, will you still do that? Hello? Sabihin nyo nga po sa akin, ikaw ba'y maglilingkod pa rin sa Diyos? Kung ikaw ay nandun si Pablo, sabihin ng banal na Espiritu, Pablo, tinatawag ka sa Jerusalem. Yes, Lord, I'm willing to go. Pero bigyan lang kita ng glimpse ha, kung ano mangyayari sa iyo. Ano po? Makukulong ka doon, gugulpihin ka doon. Lord, pwede po bang iba na lang? Amen? Meron po siyang beforehand information what is awaiting for him when he comes to Jerusalem. Tama po ba? But I like what verse 24 said next. After na marinig ni Pablo ang mga scenarios na mangyayari sa kanya once he followed the will of God. Kaya nga pag binasa mo po itong sulat na ito, bahagi ng kwentong ito sa aklat ng mga gawa. Serving God is not always bed of roses, right? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi laging napaka-calm ang mga karagatan na iyong daraanan. There will be times that there will be rough days when you are serving God. Amen? Pero ano sabi po ni Pablo sa verse 24? I like this part. Ang sabi ni Paul, after na marinig niya ang kanyang kahihinatnan sa Jerusalem, he will be in jail, he will be beaten there. Ano po sabi ni Paul? But none, sabihin niya po natin, none of these things move me. Let's pray that we can say also those words. Idalangin po natin sa Diyos na masabi rin natin yung ganitong mga pananalita gaya ng salita ni Pablo, na though serving God will be rough and tough, but none of these things move me, God. Hello? Though ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay hindi laging kalmado at maayos, pero kahit na anong mangyari, it will never move me. I will still serve you because you are my God. Parang pakiramdam ko po ay hindi maganda itong mga naririnig ninyo. Dahil ang gusto ninyo palagay ko ay pagpapala pa rin. Dahil pinag-uusapan ay kahirapan, ayoko. Ayoko niya mga ganyang usapan. Amen? Hello? Parang nadadama ko hindi kayo masaya. Parang
Sana'y hindi ito ang mensahe ngayong umagang ito. Hello? Pero ano po, sabi rito ni Pablo, but none of these things move me. And next he said, neither count I my life. Naku, lalong pabigat ng pabigat. Sabi niya, hindi ko rin na pinahalagahan kahit ang aking buhay. Wala na akong pakialam. Basta ang mahalaga raw kay Pablo, ano raw po ang kanyang ultimate goal in his life? I might finish my course with joy and the ministry. Hello? Basta ang mahalaga sa akin ay matapos ko itong binigay sa aking kurso, landasin ng Panginoon na may buong kaligayahan at ang ministeryo na pinagkatiwala sa akin. Na tinanggap ko mula kanino? Kay Jesus. To testify the gospel of the grace of God. Ano ang ministeryo ni Pablo? Upang kanyang ipatotoo, ihayag ang ibanghelyo ng grasya ng Diyos. Ating pansinin na the gospel, let me now shift now from this part and this point. Ano ang ibinabahagi po ni Pablo? What is he testifying? What is he saying to the world? The gospel of the grace of God. So ano po ba itong grace gospel na tinutukoy ni Paul? Pag kung kukunin po natin yung meaning ng grace, the word grace is simply means unmerited and undeserved favor. That's the real meaning of it, right? Unmerited, undeserved favor. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat. Amen? You're not fit, but you receive it anyhow. Amen? Pero, I also realize na hindi ibig sabihin na nakita mo sa dictionary ang isang salita na may kasamang meaning, ay kaagad na magsisink in sa iyong puso what it is. Natuklasan ko rin po that words or concept will only be powerful once it became a revelation to the receiver. Amen? Hindi po magiging makapangyarihan ng isang salita malibang ito'y maging kapahayagan doon sa nakikinig. Hello? Kaya nga po, minsan ay pinapaalala ko sa inyo, every time na kayo po'y makikinig sa mga ngaral ng salita ng Diyos, do not just sit there to learn. Sit there for a revelation. Hindi tayo nagkaintindihan. Sa tuwing kayo makikinig, magbabasa ng libro o anuman na tungkol sa Diyos, do not study, do not read, do not hear, just to learn. But study, hear, to have revelation. Why? Learning will come to faith. Pwede pong mawala yung iyong natutunan. But revelation will always be in your heart. Lahat ng mga natutunan mo for a while, pwede mo po yung makalimutan. Kita niyo po? Kung meron pong mileage ang pagtuturo sa sasakyan, nalalaman mo sa sasakyan kung laspag na, pag tinignan mo yung tawagin ay speedometer. At makikita mo sa speedometer, may counter doon at yun na nagsasabi kung ilan na yung kilometers na tinakbo ng sasakyan. Kaya malalaman mo na ito sasakyan ito, marami na itong trinabaho sa haba na ng kanyang tinakbo. Right? Na kung meron pong panukat din ng pangangaral ng salita ng Diyos at oras, tao na aking hinahakda ng salita ng Diyos, when I started the ministry, palagi ko po'y napakahaba na rin ang aking pong mga karanasan pagdating sa pagtuturo. Just only imagine every Sunday, I have minimum of, I'm speaking to 4 groups of people every Sunday. And throughout the week, lalo na nung mga unang mga generation, sometimes in a day, I could have a 4 Bible study in a day. Sa loob lang po na isang araw. Amen. So iba-iba yung tao na nakakausap ko. Kaya nga sabi minsan nung bisita ko, sabi niya, paano mo nalaman ang mga pasikot-sikot na daan sa Metro Manila? Biniro ko nga one time yung foreigner, sabi ko, because my former job is a taxi driver.
Kasi alam ko po yung mga pasikot-sikot na daan sa Metro Manila. Kahit po mga kasulok-sulukan sa bahagi ng Rizal, nasa-shortcutan ko po yung lahat. The reason why I know all those roads because almost all of the roads in Metro Manila ay nadaanan ko because of Bible studies. Hello? Dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Now, ito pong bagay na ito ang aking nakita at na-realize because every houses that I went through, alam ko po yung aking tinuturo. Dahil I have designed, I have programmed what topic should I preach in a small group sa lugar na ito, sa bahay na ito. Pero napobserbahan ko dahil weekly, may mga bagay na series yung aking tinuturo. Pagbalik ko doon, after a week, tinitest ko kung alam pa nila yung tinuro ko, chances are, limot na rin ng mga nakausap ko ng isang linggo. Hello? Amen. Kasi nga po, there's something wrong with the concept. The concept is, they just want to hear what you are saying, but they are not expectant for a revelation. Hello? Kaya nga po nasasayang din kung minsan, ang gagaling ng speaker, dadalo ka, babayad ka ng conference na may bayad na mahal na mga ticket. Pero kung ikaw ay naroon lamang para makinig at mag-take note and you're not expectant for a revelation, after that conference, almost everything that you hear will be gone. Hello? Pero pag ang iyong pong hiningi sa Panginoon ay revelation, it will always be in your heart. Amen? Kaya napakahalaga po nung salita na grasya that you understood the word grace, not just by its meaning, but you understand grace by revelation. Hello? Amen? Kaya ngayon pong umaga, bibigyan ko kayo ng isang illustration para maging madali yung salita na grasya. Sino po rito ang inabot nung panahon na mayroong palabas, pero marami sa inyo senior na eh. Pero sino po sa inyo, palagay ko, nakakaalala nung palabas na cartoons, pinalabas din ito sa mga sinihan, na ang titulo ay Dennis the Menace. How many of you can still recall yung cartoon character na yon na si Dennis the Menace? Meron po ba nakakaalala sa inyo? So, bas bata sa inyo si Ate Kate kasi na alam pa niya ang mga bagay niya ito. Amen. So anyway, kung hindi niyo po siya kilala, there's still YouTube available. May Google pa rin. Mamaya po ay, kung may time kayo, then try to look for it. May mga shows pa rin yan na palagay ko na naririyan kasi kahit nga po ngayon, I was born in the era of Voltes 5, ano po. Ngayon nakikita ko pa rin sa YouTube yung Voltes 5 na yan. Ano po. Anyway. Now, si Dennis the Menace, kaya po siya tinawag, his name is Dennis. Pero kaya po siya tinawag na the Menace, yung word na Menace kasi siya po ay pasaway. Hello? Yung word na menace is a substitute word for a naughty kid or a naughty boy dahil pasaway nga po siyang bata. And to si Dennis the Menace, meron po siyang kapitbahay na ang pangalan ng kanilang kapitbahay is the Wilson's family. Okay? Yung po yung apelido. Meron dong mag-asawa na si Mr. and Mrs. Wilson, wala po silang bata doon sa bahay na yun. Ngayon, meron po siyang playmate, meron siyang buddy, kapwa niya bata na ang pangalan ay Joey. Hello? Ngayon, ang trip po nito ni Dennis ay lagi siyang pupunta sa bahay ni Mr. Wilson, Mr. and Mrs. Wilson. At kung minsan ay kanyang pinasasabog yung gripo, sa kanyang kalikutan, nababasag niya kung minsan ng mga bintana, at siya po ay kinaiinisan nung matanda, kaya gustong-gusto siyang tirisin yun. Dahil every time na nakita si Dennis sa kanilang backyard, it will always comes up with trouble. Dahil magulo nga pong bata itong si Dennis. Pero one day, Dennis and Joey, itong magkaibigan, pumunta sa bahay ng mga Wilsons.
Wala po doon si Mr. Wilson, na nandun lamang ay si Mrs. Wilson. At ang ginawa ni Mrs. Wilson kay Dennis at kay Joey, nag-bake sila ng cookies. Pinapasok ni Mrs. Wilson si Dennis and Joey sa kanilang tahanan at binigyan ng kanyang freshly and newly baked cookies. Susundan niyo po yung kwento. At tuwan-tuwa yung magkaibigan na si Joey at si Dennis na lumabas sa bahay ni Mrs. Wilson dahil meron silang daladala sa kanilang kamay, punong-puno, nag-uumapaw sila ng bagong bake na cookies. Sabi ni Joey kay Dennis, ang sabi niya, ano ang ginawa natin? Bakit tayo, anong kabutihan ang ginawa natin? Bakit tayo ipinag-bake ni Mrs. Wilson ng cookies? Tataka si Joey dahil alam nila yung kanilang kalokohan, pero bakit sila ipinag-bake ni Mrs. Wilson ng cookies? And you know what Dennis said to Joey? Ang sabi ni Dennis kay Joey, Mrs. Wilson did not bake us a cookie because we're good, but she made us a cookie because she's good. Hello? Ang sabi ni Dennis kay Joey, hindi tayo iginawa ni Mrs. Wilson ng cake o cookie dahil mabuti tayo. Kaya na tayo binigyan ng cookie ay dahil siya'y mabuti. And that is the exact revelation of how grace works. Hello? You do not receive something from God because you deserve it, but because He's good. That's why He's giving you His goodness. Hello? So yun po yung konsepto ng grasya. Hindi ka ginagawa ng Diyos ng kabutihan dahil karapat-dapat kang bigyan ng kabutihan ng Diyos. No. The reason why He's doing goodness to you is because that is His nature. He is a good, good Father. He is a good God. Hello? Kaya ginagawa niya po tayo ng kabutihan. Yan po yung konsepto ng grasya. And grace is a gift. You don't work for a gift. Tama po ba? Ang grasya po ay kaloob. Hindi po ito pinagtatrabahuhan. You don't pay a gift. Naalala ko lamang po na minsan may bayad ay pag yung mga anak mo nagregalo. Minsan ay may pagkakataon, naalala ko noon na pagka minsan ay may bigay, sasabihin ng anak mo sa iyo, pa, baong ko yan, pero bayaran mo nga ha, kasi inawat ko pa yan sa aking baon. Pero ang tunay na regalo, meron po bang magulang rito na nagregalo sa kanyang anak at nung buksan ng anak yung kanyang regalo at sabi, ma, may resibo rito, para saan ito? Utang mo yan sa akin. Yan sa baon mo, kakaltasin ko yan, ha? Hello? Amen? No, when you receive a gift, you don't work for it, you don't pay for it. Ano lamang po ang dapat gawin ng isang recipient ng kaloob? All you need to do is just receive. And after you receive is, next thing you should do is be grateful. And the next thing, tatlo po ang dapat mong gawin sa kaloob. Number 1 is receive. Number 2 is be grateful to the giver. And number 3, use the gift. Hello, ulitin ko po. This is so important. You receive. Then you be grateful. Then you use the gift. Amen? Kaya napakahalaga po na tanggapin mo. Then matapos mong tanggapin, pasalamatan mo yung nagbigay. At gamitin mo yung ibinigay. Amen. That's how you make use of a gift. Kaya ang grasya po ay kaloob ng Diyos. We don't work for it. Amen? Hindi po natin ito trinabaho, ito po ay biyaya ng Diyos. Pero itong grasyang ito na biyaya ng Diyos sa sangkatauhan,
I just realized na yung concept ng pagkakaunawa ng marami dito sa grasyang ito is just one-sided. Kaya hindi ito lubhang mapakinabangan ng gusto ng katawan ni Kristo. Because they are just seeing grace on a one-side lens. Mahalaga po na ito'y makita natin yung mga signs ng grasya para ito po'y ating pakinabangan. Few days ago, sa aming pong bahay, dahil today is a season of storms. Tama po ba? Ito yung panahon ngayon ng tag-ulan dito sa ating lupain. At normally, during the seasons of storms, sa panahon ng bagyo, sumasabay din po dyan ang mga kalamidad at nagkakaroon ng mga tinatawag na mga blackout or brownout. Amen? Kawalan ng kuryente. Tama po ba? Kaya I decided na ahead of time, pinaset up ko po kumuha ko ng gagawa, pinaset up ko po once and for all. Gusto ko may ayos dahil the Lord has blessed us with a generator set. Ano po? Para kako pagka nagkaroon ng brownout sa aming bahay. Kasi one day, nagkaroon ng brownout sa aming bahay. It lasted for almost 3 hours. Eh nangyayari po yung brownout kadalasan 11 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Yung pa naman ang iyong pagtulog sa kakawalang kuryente. Ano po? Eh napagtanto ko rin na minsan ay mahirap na rin yung technology. Sabi ko po, I just imagine na pag siguro nawalan tayo ng kuryente for 1 month, sabi ko nga sa akin sarili, marami siguro ang magiging kliyente ang mental hospital. Hello? Kasi nasanay na tayo lahat na may kuryente. Tama po ba? We cannot go back anymore doon sa panahon ng mga caveman days na pwedeng walang kuryente, walang TV. Parang kamatayan na ng maraming tao yung bagay na yun. Tama po ba? So, isang araw, nagkaroon ng rayma sa akin yung generator na yun. Dahil nagpatsaga po kami mag-anak sa gitna ng dilim. Na kami nagpapaypay and the Lord spoke to me, you should not be doing that because you have a generator. At sabi ko sa misis ko, bakit tayo nagtatsaga? Meron tayong generator. Para lang tanga, no? May generator, pero pag brown out din. Hello? This should not be happening. Ngayon, ang pinoproblema ng misis ko, maingay kasi, nakakaya at mausok. Eh sa isang banda, sabi ko, wala naman generator na tahimik. Hello? Amen. Kaya one day, naghanap po ako ng gagawa, sabi ko, gusto ko na ipaset up sa maayos na lugar na pag namatay ang ilaw, pag binuksan mo yung generator, bubukas din yung sistema ng bahay. Now, pero ito pa yung isang bagay na nakuha ko na the generator is the source of power. So kahit meron ka po mga appliances like electric fan, lights, air conditions, refrigerator, anumang electronics na meron ka, but if you would not tap this thing to the power, then you will not benefit from it. Tama po ba? So para makinabang ka dito sa mga bagay na ito, kailangan mo silang itap sa tinatawag na source. Same thing is true with this concept. Para pakinabangan mo po ang grasya, you need to tap into grace. And grace is like an electricity. It has so many benefits that sometimes we do not know. Marami pong benepisyo ang grasya. But the problem is, we have only one revelation about grace. At ito po yung unang common na alam ng maraming mananampalataya. And we call it saving grace. Dito lamang po na-stuck ang maraming mananampalataya doon sa unang benefits ng grasya na kung tawagin ay saving grace. Now open your Bibles to Ephesians chapter 2. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Efeso, Kapitulo 2. Narito po ang talata that can support the concept of the saving grace. Now, sabi po rito ni Pablo sa kanyang writing sa church in Ephesus, ganito po ang ating mababasa. For by grace,
By what? By grace. So, the first benefit of grace is this: are ye saved? Kaya tinawag po ito na saving grace, because through grace you are saved. Hello? It is grace that saves you. Hello? It is not the church, it is not the pastor, it is not religion. It is grace that saves us. Sino po ang naging dahilan ng ating kaligtasan? Ang grasya. Pero dito sa konsepto ng grasya, medyo may mga lumalalang nararamdaman ko sa body of Christ. Kasi nga po, meron ngayon lumilitaw na we are in the grace movement. Meron naman lumilitaw na sabi, no, we're still continuing in the word of faith movement. Sabi naman ng isang grupo, no, we are in the prophetic movement. Ay, napakarami na pong movement. Hello? Kaya hindi na magkaintindihan tuloy kung ano ba sasamahan. Ano ba yung simbahan mo? Kami Grace Church. Ano kayo? Word of faith kayo? Hello? Puro faith lang ang pinag-uusapan. So nagkakaroon ngayon ng parabang competition. That some things is not important. You are obsolete. You are now not needed anymore. Because this is the new thing. No. Watch this. And sabi, you are saved by what? Grace. But you see something here, and sabi po, grace saves you, but you cannot access the saving grace without faith. Dahil ang sabi dyan sa verse 8, for by grace you are saved. How? How are you saved? Automatic ba yun na dumating sa iyong buhay ang grasya ng Diyos? No. How did you access the grace of God that saved your soul from hell? Sabi, through faith. Yung pong word na true ay sa pamamagitan ng pananalig. So, pwede po bang ihiwalay mo ngayon ang pananalig sa grasya, no? Amen? Because you cannot access grace without faith. Amen? Kumbaga po yung faith, siya po yung wire na dadaluyan ng kuryente. Dahil kung wala po yung wire, hindi po aandar ang mga motor, kahit siya ay design na umaandar, pero it is the wire that carries the electric to the motors so that will make the motor running. Kaya the same thing is true, that faith is the conductor that move grace to your life. Hello? Pananalig po ang nagdala ng grasya. Saan? Sa iyong buhay. Dahil kung wala po ang pananalig, gaya ng kuryente, naririyan siya. Pero kung wala pong kable, hindi dadalo yung kuryente sa dapat niyang pagdaluyan. Kaya kung wala po ang pananalig, kahit nariyan ang grasya 2,000 years ago, that grace cannot benefit any human beings if the human beings doesn't have faith. Are you still with me? So, kaya sabi po, by grace, you are saved through faith. At ang sabi ni Paul, and not of yourselves, it is the gift of God. Ibig po sabihin, not of yourselves, this is not your idea. Hindi po ito konsepto ng tao. Ito'y konsepto ng Diyos. At itong konseptong ito, ang sabi ni Paul, this is a gift. Ito raw po ay isang kaloob. Kaya sabi, not works, lest any man should boast. So saving grace will not involve works, only faith. Kaya nga po yung saving grace can be defined as this. If you're taking notes, you can write this down. Saving grace is termed as this: God's power working in our lives. Ano ang saving grace? God's power working in our lives, justifying us and making us a new creature in Christ. So that's the first benefit of grace.
second benefit of grace is found in Titus chapter 2, verse 11 and 12. Now go to the book of Titus. Go to the letter of Paul to Titus. Ang sabi po rito sa Titus chapter 2, verse 11 and 12, basahin po natin yung verse 11. For the grace of God, so what is the subject? Grace of God. That bringeth salvation, still saving grace. Ano raw po ang nagdala ng kaligtasan? The grace of God. Now, ang sabi, hath appeared to all men. Meaning to say, grace is for all people. Ang grasya ng Diyos ay para sa lahat ng uri ng tao. Pero not necessarily na ibig sabihin lahat ng tao ay maliligtas. But grace appeared to all men. But men will benefit from this salvation that brought by grace only through faith. So meaning to say, kahit nandyan ang grasya para sa lahat ng tao, ngunit kung yung tao ay hindi mananalig sa grasya, hindi siya makikinabang. Maliwanag po ba rito yung perimeter nitong subject na ito na grasya? So for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men can partake of the grace. Verse 12, tingnan nyo po ha, the subject is still the same. We're not going away from the subject of grace. Pero pagdating sa verse 12, this is another benefit of grace. So sa verse 11, lumitaw pa rin po doon yung unang benefit of grace, salvation. Pero pagdating sa verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So another benefit of grace is called sanctifying grace. Amen? So, ang kasunod na benepisyo ng grasya ay sanctifying grace. So if you consider verse 12, grace also is a teacher. Sabi sa talatang 12, ang grasya din ng Diyos ay tagapagturo. Ano ang itinuturo ng grasya ng Diyos? That a Christian should deny ungodliness. Amen? Kaya pag ikaw talaga'y consume dito sa grasya ng Diyos, tinuturuan ka ng grasya na mabuhay sa kabanalan. Mabuhay saan? Sa katuwiran. Dahil ang grasya ay tuturuan ka kung paano mabuhay na nakaayon sa salita ng Diyos. Pero may mga tao na paniwala sa grasya, hindi na kailangan kang mabuhay sa katinuan at kaayusan. Kaya ang tawag doon ay disgrasya. Kaya confused ngayon ang tao, what is right and what is wrong? Because the church is so soft in talking about godliness and holiness inside the church. Pero ang grasya po ay tinuturuan tayo kung paano mabuhay ng tama. Sabi, in the present evil world or in the present world, habang narito ka sa ibabaw ng lupa, tuturuan ka ng grasya kung paano dapat na mabuhay. Hello? Kaya nga ito po yung tinawag na sanctifying grace. Pero meron pa isang bagay na natuklasan ako. In Philippians chapter 2, I will not continue. I have three more about this grace, but I'll continue next week. But let me just finish sanctifying grace for now. Para hindi po kayo ma-overtime ng lubusan. Meron ako natuklasan when I was doing the outline about this concept of grace. Sa Philippians chapter 2, samahan niyo po ako sandali. Pero habang nakabukas kayo sa Philippians chapter 2, if you can do some partnership with your neighbor, kung pwede maging kapartner mo yung neighbor mo para dito sa concept na ito,
Mag-usap na lang kayo kung posible, pero kung hindi naman, ayaw mo siyang katuwang, okay lang, baka mag-away pa kayo eh. Buksan nyo naman yung kabilang bahagi ng inyong Biblia habang binubuksan nyo sa Philippians 2, another part is open to Ephesians 2. Now, one part of your Bible is open to Ephesians 2 verse 8 and 9, and the next part is open to Philippians 2 verse 12 and 13. Okay? I'll show you something. Kung kaya rin po sa screen yung parallel ng Bible, dalawang book, para magpagtapatin, kung kaya po ulit yun, then please, we can do it para po matulungan natin ang ating mga kapatid sa pag-aaral na ito. Okay, but habang inintay po natin sa screen, let me proceed para hindi masayang ang ating mga sandali. Now, go now first sa Philippians 2. No po, samahan niyo ako sa Philippians 2. Now, Philippians is different place. Kanina, Ephesians, it's another place. Iba pong lugar yun. Ngayon, si Pablo ngayon sumulat sa Filipos 2:12-13. Ang sabi sa verse 12 ni Pablo sa mga mananampalataya ng Filipos, ganito ang sabi niya. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, ayan po, nasa screen nyo na, dalawang book. Not as in my presence, ang sabi rito, pero let me read in Amplified Translation. Basahin ko lang sa Amplified. Therefore, my dear ones, ang sabi ni Paul, as you have always obeyed my suggestions, so now, not only with enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent. So, mapapansin po natin dito sa verse 12 ng Philippians chapter 2. Binibigyan ni Pablo ng parangal dito ang simbahan sa Filipos because they have done well. Bakit po? Dahil kahit po wala si Pablo physically, sila po ay nag-perform well. Tama? Kasi di po ba, kumbaga sa klase, parang ganito yan. May mga estudyante na pag nandito si Sir behave. Pag si ma'am ay lumabas, sabihin ngayon ng co-teacher, ma'am, section mo ba yun nandun? Oh, ang ingay. Di babalik si ma'am, magagalit. Bakit? Dahil bakit nung umalis ako, nag-iingay na kayo. Pero di po ba iba yung dalang kapayapaan at kaligayahan sa isang guro na pagka nandun siya, behave yung estudyante, pag lumabas siya, behave pa rin yung estudyante. That's how the Philippians are behaving in the time of Paul. Na hindi lamang sila sumusunod kay Apostle Paul dahil na doon. Ngayon, ginamit yung illustration church. Meron kasing mga school, meron mananampalataya. Pag nandun si pastor, masipag. Pag wala yung pastor, tamad. Ibig sabihin, pag nandun yung pastor, talagang gusto niya rin maglingkod. Pagka naman yung pastor ay absent din. Kaya yung iba nagtatanong pa, sino preacher? Ay, wala si pastor, wala. Ay, di na rin muna ako atin. Taliwas na taliwas to sa Pilipos. Sabi mo nga sa iyong katabi, nandito ba sila ngayon? Hello? Amen? Pero ito pong simbahan sa Pilipos, iba sila. They are really true to Paul. Not only when he is present, but even in his absence. They continue to live what Paul taught them. Pinamumuhay pa rin nila yung mga bagay na natutunan nila kanino kay Pablo. Pero something is very confusing here dahil ang sabi ni Paul sa verse 11. Ang sabi dito sa verse 12. Ang sabi sa King James, I'll go back to King James, but now, much more in my absence, work out, see the words, work out your own salvation with fear and trembling. So, ang sabi niya, trabahuhin daw ninyo ang alin? Ang inyong kaligtasan. Pero balikan niyo yung sinabi niya sa Efeso. Ang sabi niya, you are not saved by works. Pero how come, nung sumusulat sa Pilipos, ang sabi niya, you work it out. Ngayon, pag ikaw po ay hindi po rooted and grounded sa revelation ng salita ng Diyos, isipin mo ang gulo ng Biblia. Kanina, hindi trabaho ang kaligtasan.
Tapos, nakalingat ka ng konti sa Pilipos, ang sabi ni Pablo, trabahuhin mo ang kaligtasan. Parang ito si Pablo, iba ang sinasabi, depende sa kausap. Hello, nakukuha niyo po yun. Parang ang dating sa Efeso, maluwag siya. Sa Pilipos, mahigpit siya. Sa Pilipos, gusto niya, trabahuhin niyo. Sa Efeso, libre. Hello? Pero alam niyo mga kapatid, baka isipin niyo kasi siguro, Pastor, kasi ang Efeso malakas magbigay kay Pablo. Mali. Ang Pilipos nga ang malakas magbigay. Dahil dyan binanggit sa Pilipos 4, sabi ni Pablo, walang simbahan na tumulong sa akin, kayo lang. Ibig sabihin sa Efeso, wala nga siyang napala dyan eh. Hello, sa Korinto, puro sakit lang ng ulo. Ano ba nangyari kay Pablo sa Korinto? Sa Korinto, dinalhan siya na sakit ng ulo. Anong problema sa Korinto? Puro kabalbalan. Yun ang simbahan na nag-aasawahan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Amen? Amen? Puro immorality, karamihan na nangyari sa Korinto, pero sino lamang ang naging tapat kay Pablo? Pilipos. Pero parang dito, pinahihirapan ni Pablo yung tapat sa kanya. Ano po? Now, ano po ba ang ibig sabihin dito ni Pablo? Now, in Philippians chapter 2, he's not talking about the saving grace. He's talking about here, the sanctifying grace. Tinutukoy dito kasi ay yung kaligtasan saan sa kaluluwa. Hindi dahil ang saving grace, it affects your position in your spirit. Ang binago po nito ay ang iyong posisyon saan? Sa iyong espiritu. Pero the reality is, wala pong nabago sa iyong kalooban. Amen? Yung pa rin ang iyong isipan, yung pa rin ang iyong pananaw. Amen? Kaya sabi ni Pablo, you have to do something with what is going on inside of you. Yung nasa loob. Yun po yung tinutukoy dito ni Pablo. But the good news here is this. Papasok pa rin po dito yung grasya. Dahil ang sabi sa verse 12, sabi po dito sa sumunod na talata sa verse 13. Ang sabi sa verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Pero sabi po, kaya kinukuha ko rin sa Amplify, dahil ang sabi po dito, and we will end here. Ang sabi dito sa Amplify, God, ang sabi po, basahin ko po ng buo ha. But much more because I am absent, work out, cultivate, carry out the goal, and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling. Self-distrust, with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. So yun yung ibig sabihin. Ang haba kasi sa Amplified. So next verse 13, not in your own strength. Paano mo raw magagawa yun? Hindi sa iyong lakas. It is God. Sino pa rin daw po tutulong sa iyo doon? Ang Diyos pa rin pala tutulong sa iyo, who is all the will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Amen? Kaya pag meron kang problema sa iyong attitude at sa iyong character, you ask God, Lord, I believe in your sanctifying grace. Help me. Amen? To change my character, my inner man. At ano po ang grasya na kailangan mo sa iyong masamang ugali? Sanctifying grace. Sa iyong kaligtasan, ang kailangan mo ay saving grace. Pero sa mga balbal mo at magaspang na ugali, you need the sanctifying grace. Kasi hindi mo naman talaga kaya magaspang ka eh. Hello, tamad ka. Pero gusto mo magbago. Dahil ang isang iniligtas ng grasya, ako po hindi naniniwala ang isang tunay na nakinabang sa grasya. Hindi tayo perpekto, pero pag nakakagawa tayo ng kapalpakan, may lungkot sa loob eh. Alam mo,
Paano pag ikaw po ay naniniwalang ligtas ka, pero gumagawa ka ng kasamaan at payapa ka sa iyong loob? Naku, baka impyerno ang tinanggap mo. Kasi hindi ako naniniwala na nasa iyo ang grasya ng Diyos at nabubuhay ka, napapayapa ka, na natutulog, na meron kang ginagawang kabalbala na hindi ka nakukumbikta. Dahil ang sabi po rito ng salita ng Diyos, grace will teach you. Hello? Amen? Tuturuan ka kasi ng grasya. Ngayon, pag wala kang paniwala na kailangan pa ng maayos at matinong karakter at buhay, baka hindi grasya ang tinanggap mo. Sabi ko nga, baka disgrasya ang natanggap mong grasyang araw. Hello? Dahil pag tinanggap mo yung totoong aral ng grasya, meron kang kalungkutan. Yes, nakakasalita ka ng masakit, pero at pagtalikod mo, lungkot na lungkot ka. Amen? At doon papasok ang panalangin, Panginoon, I believe in your sanctifying grace. Amen? Kaya doon mo makikita na pag meron ka magaspang na ugali, you need to receive the sanctifying grace. Dahil yun ang kapangyarihan. Hindi mo naman din kaya. Sabi nga ni Pablo, hindi mo kaya. Kaya nga, God will do it for you. And how will God do it for you? Through His grace. Amen? May napulot po ba kayo ngayong umaga? Kaya nga, dito sa araling ito, pinakikita ko po sa inyo, marami pong benepisyo ang grasya. Pero marami na istak lamang sa kaligtasan. Hello? Isa lamang pong biyaya ng grasya yung kaligtasan, and it is called the saving grace. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahimpapawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa. Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer request. Ang number po is 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayad. Ngunit hindi ko na po papaligoy-liguyin, papaikot-ikutin pang, ngunit ang paraan at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagigipong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi ko po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante. Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po? Ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko BPI account name
Dexter Durante. At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan na kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito small letter, DEXTERDURANTE.com. Ano po? At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo pong pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga paanyaya kung kayo po ay naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaing papawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone. Across this place, you feel comfortable. Would you lift your hands and sing your love? Your love so deep is washing over me. Come on. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Oh, you my only cry to know you. So deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you my only cry to know you. Oh, come on. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you my only cry to know you all. Your love so deep is washing over me. Jesus, Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so deep is washing over me. You are my everything. Jesus Christ.